sa Manila Times, bagsak na po yung suporta ni BBM. Nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng kanyang panunungkulan. Nagsimula po sila ng pinakamataas. Ngayon po 18% na lang, no, yung dramatically plunge from 51%. Ngayon po ay 18% nga lang ng 2025. Ito po ay mula po sa nationwide survey ng pahayag. So nakakalungkot po na unlike kay Pangulong Duterte, kasi si Pangulong Duterte, konti lang yung lamang niya, no? Tapos hindi siya majority president. Dahil ito po, makikita natin, maganda yung pinagmulan, majority ng bumoto kay BBM, majority po ng botante, sila po ni BP Sara. Talagang sana yung puhunan, no, yung puhunan po ng tiwala ay napakalaki. Tapos dahil po sa yun nga, sabihin na nga natin na hindi marunong magpresidente, talagang unti-unti po naubos yung trust, no, dito po sa ating Pangulo, hanggang sa ngayon nga po ay bagsak na po ang popularity. Pero alam niyo naman po yung mga followers po ni BBM, ang ikakatwiran pa rin po sa atin, kahit po bagsak na sa rating, di bali na, paggising mo ba dong, ano man ang gawin mo ba dong, presidente pa rin si BBM. Ito po, madali naman pong ma-please yung mga Pilipino. Sabi nga natin, magsabi ka lang, makakita lang sila na maganda, no? Makita lang nila maganda yung ginagawa mo. At pinangangatawanan mo yung mga sinasabi. Yun siguro ang pinakamalaki, no? Yung pinakamalaking frustration ng ating pong mamamayan dito po sa kasalukuyang gobyerno. Yung pong mga hindi po natupad yung mga tinatawag nating mga pinangako, no? At ang pinaka-base po sa tingin ko, ang pinakamalaki pong miski nga sa Okta, talo pa rin. Tinatalo pa rin siya ni BP Sara. Ang pinakamalaking pong frustration ng mga mamamayan, yun pong ang ganda na ng pinagmulan niya, nagmana siya ng mababang krimen, tapos yung drug problem natin, itutuloy na lang. Yun pong insurgency problem natin, halos ubos na po nung panahon po ni Tatay Digong. Ngayon, unti-unti na naman nagbabalik. Kaya yung frustration, pero ang pinakamalaking frustration po, yun pong minananita, ang sa akin, yung mga laglag bala lang yung sinasabi natin na corruption, no? Nung panahon na yung minana ni Tatay Digong na malalaking korupsyon, at yung pinaka-visible nga yung may epekto talaga sa mga OFWs, yung mga laglag bala sa ating mga international airport, na wala po yan lahat. Talagang ramdam mo yung tiwala. Kaya po yung rating ni Tatay Digong, nagsimula po siya na hindi po kagandahan. Hindi naman po mataas yung rating ni Tatay Digong noong unang taon niya. Pagdating po ng patapos na po siya, doon po naging 90, 80, ang taas po talaga ng naging rating. Dahil na po yan kasi yung popularity, ihatid ka lang yan hanggang presidency. Very popular na nagsimula, Uniteam. Pagkatapos, ito po yung sinapit, no? 18% na lang. Ang layo po. Kung titignan po natin yung rating ni Tatay Digong, umabot pa ng 90 plus, no? Pinakamataas na rating. Kaya incomparable, kasi nga po, yung pong paglilingkod sa tao, hindi mo po maano yan, hindi mapepeke, hindi madadaan sa PR. Kahit ilang spokesperson na katulad kahit na ilang spokes po, yung
mag-promote sa iyo araw-araw, pero iba po talaga yung nararamdaman ng mga tao. Ngayon po, ramdam po ng tao, panay galit. Mula po sa mga pinakamababa, mga sila pa Engdajay. Hanggang sa mga artista, hanggang sa mga bilyonaryo, nakikita nyo naman po yung pagbabago po ng suporta, no? Dito po sa ating mahal na Pangulo. At ito po, talagang ito siguro yung larawan ng yung napakalaki ng contrast. Yung napakalaki po ng contrast ng halos mawala na po yung droga nung panahon na yun. Sabay ito, balik na naman. Ito talaga yung nakakagalit, no? Biruin nyo po, balita po to, evacuation, 4 na evacuee. Ay, luma na pala to. Kaya lang 2025 pa rin eh. Ngayon ko lang nakita, July 2025. At least tinatama natin. Pero panahon pa rin po to ng ating mahal na Pangulo, di ba? Sa evacuation center. Sa evacuation center mismo, wala nang pinilin lugar eh. So yan po ang talagang pagbabalik ng malaking suliranin na nung panahon ng ating Tatay Digong ay halos na-eliminate. Hindi naman totally na-eliminate, pero kakaunti na lang. Ayan na. Medyo eto na yata yung yung pagbabalik ni Bagyong Uwan, kasi po ayon po sa balita mukhang re-rest back dun si Bagyong Uwan, no, sa bukas darating.